5 years later. Are you ready, Frenny? Tanong ni Hart sa kanyang matalik na kaibigan, palapag ng eroplano kanilang sinasakyan sa Manila International Airport. Babalik na sila sa kanilang lupang sinilangan at muling babalikan ang kanilang mga naiwan na pamilya. Oo, sagot ni Jermaine habang tumatango. Excited siya na kinakabahan. Hindi rin niya alam kung paano harapin si Damian. Sigurado siya magagalit ito sa kanya, ang kanyang asawa, dahil hindi man lang siya nagparamdam dito ng napakahabang panahon. Parang hinihiwa din ang puso niya sa tuwing sasagi sa kanyang isipan na merong ibang mahal si Damian at kinalimutan na siya nito. Hiling na lang ni Jermaine na sana'y hinihintay pa rin siya ni Damian at hindi pa rin nagbabago ang damdamin nito para sa kanya. Pero kung sakali man na merong ibang babaeng mahal si Damian, ay tatanggapin niya na maluwag sa kanyang dibdib. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng kanyang puso. Let's go. Boses ni Nico ang nagpabalik sa kanyang isip na naglalakbay habang nakatanaw sa bintana ng eroplano. Relax sis, huwag kang matakot at kabahan. Nandito lang kami ni Hart para alalayan ka. Pagpapanatag ni Nico kay Jermaine. Hinawakan din ito na mahigpit ang kamay ni Jermaine. Isang limo ang sumundo sa kanila sa labas ng Manila International Airport. Nakahilera din ang mga tauhan nila at sabay-sabay yumuko upang magbigay pugay sa kanilang pagdating. Dinala sila sa mansyon na pag-aari ng ama ni na Jermaine at Nico. Matatagpuan ito sa isang exclusive subdivision. Nakabang din ng ibang mga tauhan at kasambahay sa mansyon para salubungin sila sa kanilang pagdating. Nakatayo silang lahat sa harapan ng mansyon at nag-aabang sa kanilang pagdating. Maligayang pagbabalik, Sir Nico, Ma'am Jermaine, Ma'am Hart. Pagbati ng mayorodomo ng mansyon. Nagsiyuko din silang lahat upang magbigay ng respeto sa kanilang mga amo. Matapos batiin ng mga tauhan na naghihintay sa kanila ay nagpaalam na si Jermaine na aakyat sa kanyang kwarto. Hinatid pa siya ng ilang kasambahay upang ituro sa kanya magiging kwarto niya. Agad na nagtungo si Jermaine sa kanyang kwarto at agad din na tinawagan ng kanyang ina upang makita nito ang kanyang anak na naiwan sa Paris. Namiss na kaagad ni Jermaine ang kanyang anak. Mami! Masayang pagtawag ng isang batang lalaki kay Jermaine mula sa video call. Kitang-kita din ni Jermaine ang cute na mukha ng kanyang anak. Hindi maitatangging isa itong Monte Carlo dahil kuhang-kuha lahat ng kanyang anak ang mukha ni Damian. Wala man lang itong nakuha sa kanya. Siya nagdala at nagsilang dito, ngunit kay Damian ito nagmana. How are you, my dear angel? Malambing na tanong ni Jermaine sa kanyang anak. Ayaw man sana niyang iwan ito sa Paris ngunit natakot siyang baka itong sakta ng mga taong may galit sa kanya. Mas makakakilos din siya kung malayo ang kanyang anak dahil hindi siya mag-alala sa kaligtasan nito. I'm fine, Mommy. Grandpa taught me how to play golf earlier, Mommy. I know how to play golf now, Mom. Pagmamalaki sa kanyang anak. Really, you did? That's great, my angel. Papuri naman ni Jermaine sa kanyang anak. Mahal na mahal nilang lahat si Jerian. Lahat din ng gusto ng kanyang anak ay ibinibigay ng kanyang mga magulang at kapatid. Kaya naman lagi masaya ang bata dahil nasusunod lahat ang gusto niya. Mommy, have you met my daddy already? Is daddy looking for me, Mom? Tanong ni Jerian sa ina. Natigilan naman si Jermaine, hindi niya inaasahan na magtatanong kaagad ng kanyang makulit na anak tungkol sa daddy nito. 4 na taon na pala itong ngunit sobrang talino at madaldal din. No, we just arrived here in the Philippines, so daddy and I haven't met yet. Sagot ni Jermaine sa kanyang anak. Be nice there, baby, ha? Always listen to grandpa and grandma, okay? Bilin ni Jermaine sa kanyang anak bago ito nagpaalam. Napabuntong hininga si Jermaine dahil sa tanong ng kanyang anak. Napahilamos pa siya ng muka gamit ang kanyang mga palad. Saka isinara ang kanyang laptop. Naglakad siya patungo sa balcony ng kanyang kwarto at doon tumayo. Malalim na nag-iisip si Jermaine para sa mga hakbang na gagawin niya. Gustong-gusto na niya makita si Damian ngunit nag-aalangan naman siya magpakita dito. Natatakot siya na magalit sa kanya si Damian at ipagtabuyan siya nito. Matagal din siyang tumayo sa kanyang balcony. Isang tawag sa telepono nagpalingon kay Jermaine sa loob ng kwarto niya. Nagmamadali siyang lumapit sa center table kung saan niya iniwan ang kanyang cellphone. Nakita niya si Nico ang tumatawag sa kanya kaya agad din niya itong sinagot. Kuya, bungad niya kay Nico. Kuya ang tawag niya dahil mas naunang lumabas si Nico kaysa sa kanya nung ipinanganak sila ng kanilang ina. Sis, bumaba ka na dito, kakain na tayo.
Wika ni Nico. Agad din itong pinatay ang tawag. Mabilis na nagbihis si Jermaine ng kanyang damit. Kanina pa pala siya dumating pero hindi man lang niya naalala magbihis ng kanyang damit. Naglakbay na ang kanyang diwa at nakarating na kung saan saan. Pero maligot mag-ayos sa kanyang katawan nakalimutan niya. Ang tagal mong bumaba. Reklamo ni Nico sa kapatid niya habang papalapit ito sa pagkainan. Sorry kuya, nawili kasi ako sa tanawin mula sa balcony ng room ko. Sagot naman niya sa kapatid. Umupo ka na dito at kumain ka na. Matatapos na kami ni Hart, hindi ka pa bumababa. Patuloy ni Nico. Napapailing naman si Hart dahil sa kasungitan ng kanyang fiancé. Nasanay na rin siya sa ugali nito. Kilalang kilala na rin niya si Nico at alam niyang napakabait nito at mapagmahal. Sumama ka sa akin bukas sis. Kailangan na natin mag-umpisa sa ating paniningil sa mga Monte Carlo. Hayaan mo muna si Damian. Makakapaghintay yun. Ang mahalaga ngayon ay mapalabas natin na may kagagawa ng aksidente mo noon. Mariing wika ni Nico. Ibang-iba na rin siya magsalita ngayon. Maotoridad na ang paraan niya ng pagsasalita. Tipong kikilabutan ang sino mang makarinig ng kanyang boses at agad na matatakot. Kung hindi lang sana kilala ni Jermaine at Hart ng binata, malamang natakot na rin sila. Saan tayo pupunta kuya? Nagtatakang tanong ni Jermaine sa kapatid. Sa Monte Carlo Enterprises. Kukunin na natin ang full control sa company ng mga Monte Carlo dahil nabili ko ng 65% share of stockholder ng company. Ako na major shareholder, kaya ako nang uupo bilang CEO at president. Nalulugi na sila dahil sa pagkawala ng malaking pondo ng company. Sagot ni Nico sa kapatid. Biglang kinabahan si Jermaine. Hindi niya akalain na kumikilos na pala kanyang kapatid upang pasukin ang company ng mga Monte Carlo. Paanong nalugi ang company kuya? Di ba isa ang Monte Carlo Enterprise sa matatag na company dito sa Pilipinas? Paano nangyari na nalugi sila? Nagtatakang tanong ni Jermaine sa kapatid. May mga tao silang nagdanakaw ng pondo ng company, kaya nalugi ang kanilang negosyo. Ayon sa tauhan kong auditor sa finance department ng company, malaki ang nawawala sa budget. May sabuatan na nangyayari sa mga nakaupo sa finance department at ang vice president ng company. Sagot ni Nico sa kapatid. Kinakabahan naman si Jermaine. Wala naman siyang magagawa kung hindi ang sundin na kagustuhan ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nagkaroon ng urgent meeting ang company. Nagulat ang CEO or president na si Mr. Glenn Monte Carlo dahil sa pagsulpot ni Nico sa kanyang building. Kasama nito si Jermaine at Hart. Walang nagawa si Mr. Monte Carlo nang kunin ni Nico ang pagiging CEO sa company. Iniligay din niya si Jermaine sa finance at si Hart sa marketing. Galit na galit naman si Peter Gonzalez dahil sa pagkatanggal niya bilang vice president at si Mr. Monte Carlo ang naupo sa kanyang pwesto. Hindi ako makakapayag na basta na lang ako matanggalan ng posisyon dito sa company. Ilang taon ako naghirap upang mapaunlad ang kumpanyang ito tapos matatanggal lang ako? Malakas na boses ni Mr. Gonzalez. Mapaunlad? Ang alam ko'y papalugin ang kumpanya, Mr. Gonzalez. Paano mo nasabing napaunlad mo to? O di kaya ikaw ang umunlad dahil sa kumpanyang ito? May kasamang pang-iinsulto na wika ni Nico sa lalaki. Meron din naglalaro sa kanyang labi ng ngiti. Palabas ni si Damian sa kanyang sariling bahay nang biglang tumawag sa kanyang secretary. Agad naman itong sinagot ng tawag. Ipinaalala lang sa kanya ang kanyang meeting sa bagong investor sa kanyang D&J handmade gift shop. I'm on my way. Maotoridad na sagot niya sa kanyang secretary. Kilala na si Damian sa business world. Isa siya sa itinuring na batang bilyonaryo ng Pilipinas. Magmula nang mawala ang kanyang asawa, iginugol niya ang buong oras niya sa pagpapalago sa kanyang mga negosyo. Ang kanyang Jerian Resto Bar, sikat na sa buong Pilipinas. Halos lahat ng mga mall na nakatayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay meron silang branch sa loob. Ang kanyang D&J handmade gift shop ay maunlad na rin. Nag-e-export na rin sila ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. Ang mga disco and bar na pag-aari nila magkakaibigan ay marami na rin nasangay sa iba't ibang city ng bansa. Nakabili na rin si Damian ng kanyang sariling mansyon at mga sasakyan. Ang unang restaurant na naipatayo niya ay pinalakihan na rin niya at naging 5-story na. Ang dating bahay nila noon ni Jermaine na natili sa ayos nito. Madalas pa rin natutulog dito si Damian lalo na kapag napakarami niyang trabaho at tinatamad na siyang umuwi sa kanyang mansyon. Kahit ang ayos nito sa loob ay hindi pa rin niya pinabago.
Dahil dito siya nagkakaroon ng kapayapaan kapag pagod ng kanyang katawan. Ang alaala ng bahay nila ni Jermaine ay laging sariwa sa kanyang alaala. Pati ang mga gamit ni Jermaine ay nanatili sa kanilang cabinet. Ito na lamang ang natitirang alaala sa kanya ng kanyang asawa. Sa building na ito din siya nag-oopisina. Buong 5th floor ang sakop ng kanyang opisina. Tanghali na nang matapos ang meeting ni Damian sa kanyang bagong investor. Agad naman silang nagkasundo ng kanyang kausap. Kaya masaya si Mr. Rosales sa pagtanggap ni Damian sa kanyang business proposal. Sir, ibibigay ko lang itong invitation card sa inyo. Mamayang gabi na ang event na ito, sir. Lahat daw ng mga negosyante at kilalang personalidad ay dadalo sa party. Baka interesado kayong pumunta, sir. Magandang opportunity ito upang mas makilala pa kayo sa business world. Wika ng sekretary ni Damian. Medyo nakayuko din ang babae dahil natatakot itong masigawan ng kanyang amo. Thank you, Miss Valdez. Makakaalis ka na. Malamig na wika ni Damian. Agad na inilabas ni Damian ang card mula sa sobre. Binasa niya ito at mamayang gabi na ito gaganapin. Sa isang sikat na hotel ito gaganapin at lahat din ng mga panauhin ay kailangang ipakita ang card na hawak niya upang makapasok sa loob. Kinagabihan ay agad na naghanda si Damian para sa party na dadaluhan. Agad siyang naligo at isinuot ang kanyang bagong suit. Bago tuluyang lumabas si Damian ay muli pa niyang pinasadahan ang tingin ng kanyang kasuotan sa harapan ng salamin. Inayos din niya ang suot niyang Rolex na relo at hinalikan ang singsing sa kanyang daliri. Ito ang wedding ring na pinasuot sa kanya ng kanyang asawa. Nung ikinasal sila, hanggang ngayon, nanatili itong nakasuot sa kanyang daliri. Pagdating ni Damian sa hotel na gaganapan ng party, ay nagulat pa siya dahil napakadaming tao sa labas ng hotel. Pinara din ng valet driver si Damian at kinuha ang kanyang sasakyan upang ipark sa kanilang parking space. Bumaba si Damian sa kinuha ang card na ibinigay sa kanya ng valet driver. Naglakad siya palapit sa entrance ng hotel. Sinalubong naman siya ng mga photographer at reporter sa paligid at napakadaming itinanong sa kanya. Ngunit wala siyang sinagot kahit isa at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Sinalubong naman siya ng kanyang kaibigan na si Marlon na nandun din sa kagabing iyon. Agad din sila naghanap ng maupuan sa loob ng function room na ginanapan ng party. Nakakita naman sila ng isang maliit na table sa pinakasulok ng function room at doon sila umupo. Kitang-kita rin nila ang lahat ng dumarating na bisita mula sa kanilang pwesto. Sa labas ng hotel ay biglang nagkagulo ang mga reporter, cameraman at mga photographer dahil sa pagdating ng dalawang tao na kanilang inaabangan. Ang isang sikat na international model at designer na si Jermaine. Kasama nito ang pinakabata at mayamang na businessman sa France at Pilipinas, si Nico Del Valle. Kilala din ito bilang anak ng kilalang business tycoon na si Jaron Del Valle. Nakangiting nagpakuha ng mga larawan sina Jermaine at Nico sa mga cameraman habang nakayakap si Jermaine sa kapatid. Saka nagpaalam sa mga ito na papasok na sa loob ng venue. Magkahawak kamay na pumasok sina Jermaine at Nico sa loob. Hindi rin nila alintana ang mga tao sa kanilang paligid. Ngunit napakaraming babae na iinggit kay Jermaine dahil siyang kasama ng lalaking pinapangarap nilang makasama. Agad din na sinalubong ng mga bigating guests sina Jermaine at Nico. Binati nila ang dalawa't kinamayan. Sinalubong din sila ng host ng party ngayong gabi. Mr. Del Valle, it's an honor for me to see and meet you in person. Thank you very much for accepting my invitation, Mr. Del Valle. I hope this will be the beginning of our good association. Pagbati ni Mr. Suarez kay Nico. Si Mr. Suarez ang host ng event ngayong gabi. Ginagawa niya ang mga ganitong klaseng pagtitipon upang makakuha ng mga investors para sa kanyang company. Likewise, Mr. Suarez, matipid na sagot ni Nico sa kaharap. Miss Jermaine, it's an honor to meet you. Thank you for coming. Baling naman ito kay Jermaine sa kinuha ang kamay ng dalaga at hinalikan ito sa likod ng kanyang palad. Tahimik na nagmamasid sa paligid sina Damian at Marlon nang bigla may dumating na panauhin. Tila mga sikat na personalidad ang mga ito dahil agad silang sinalubong ni Mr. Suarez. Nang matapos ang pag-uusap ng mga ito, dinala pa ni Mr. Suarez ang dalawang panauhin sa isang VIP table. Laking gulat ni Damian na makilala ang dalawang taong magkasama pumasok sa loob. Magkahawak pa ang kamay ng mga ito at mukhang komportable sila sa isa't isa. Jermaine? Hindi makapaniwalang wika ni Damian. Napakalakas din ng kabog ng kanyang dibdib. Magkahalong pananabik at galit ang nabuhay sa kanyang puso. Hindi rin niya malaman kung lalapitan ba niya ang dalawa o hindi. Tuti pa si Jermaine ang babaeng kasama ni Mr. Del Valle? Tanong ni Marlon sa kaibigan. Tahimik lang na nakamasid si Damian sa paligid.
Pinapanood niya ang bawat kilos ni Jermaine. Ibang-iba na rin ito ngayon, ang dating simple't mahinhinang asawa, isa ng socialite, at mukhang kilala na sa lipunan. Bakit hindi man lang niya nalaman na kinaroroonan ni Jermaine noon? Totoo kaya na aksidente ito noon o gawa-gawa lamang ng babae upang takasan siya? Inisang lagok niya ang alak at hindi niya alintana kung malasing siya o hindi. Dahan-dahan naman dude, ayoko maging alalay mo mamaya pag nalasing ka. Kailangan makausap mo si Jermaine at alamin mo ang totoong nangyari sa kanya. 5 years ago. Wika ni Marlon sa kaibigan. Masaya nag-uusap sina Jermaine at Nico habang umiinom ng wine. Hanggang sa makaramdam ng pagkaihi si Jermaine kaya nagpaalam siya kay Nico na pupunta ito ng CR. Samahan na kita. Baka matumba ka sa daan. Masyado na marami ang nainom mo. Wika ni Nico sa kapatid. Wag na, kaya kong sarili ko. Baka biglang dumating si Hart at hindi kanya makita dito. Sagot naman ni Jermaine sa kapatid. Sigurado ka? Paninigurado ni Nico. Mapula na rin kasi ang pisngi ni Jermaine kaya nag-aalala ito sa kanyang kapatid. Okay lang ako, ano ka ba? Sagot ni Jermaine saka yumakap sa kanyang kapatid upang payapain ang dibdib nito. Hinalikan din ni Jermaine si Nico sa kanyang pisngi. Kuyumang kamao ni Damian habang pinapanood ang kanyang dating asawa na nakikipagyakapan sa ibang lalaki. Nang makita niyang tumayo si Jermaine at nagtungo sa direksyon ng comfort room, agad niyang sinundan ang dating asawa. Matapos mag-CR ni Jermaine, agad din siyang lumabas ng cubicle. Nag-retouch din siya at inayos na mabuti ang kanyang damit. Nang matapos na sa pag-aayos si Jermaine, agad na siyang lumabas ng loob ng CR. Naglalakad na siya pabalik sa function room na may biglang humablot sa kanya at idinikit siya sa pader. Nagulat si Jermaine sa bilis ng mga pangyayari. Hindi rin siya makagalaw dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ng isang tao. Kinabahan din si Jermaine at baka sa mukha niya ang takot sa taong bigla na lang nanghas. Nahawakan siya. Who are you? Kinakabahan na tanong ni Jermaine sa hindi kilalang tao. Medyo madilim din kasi sa kinatatayuan nila kaya hindi niya makilala agad ang taong panghas. Nakalimutan mo na ba ako, Jermaine? Mapang-uyam na tanong sa kanya ng isang lalaki na kailanman ay hindi niya makakalimutan ang boses nito. Damian? Kinakabahan na pagtawag ni Jermaine sa lalaking nakahawak sa kanya ngayon. Parang tumalon din ang puso niya sa tuwa dahil kaharap niya ang nag-iisang lalaking kanyang minamahal. Bigla din siyang binitiwan ni Damian at kitang-kita ni Jermaine sa mukha ng kanyang dating asawa ang galit at puot na nararamdaman nito. Yung lalaking kasama mo kanina, siya bang lalaking sinamahan mo nung nawala ka, Jermaine? Mapanghusga na tanong ni Damian. Nanlilisik din ang kanyang mga mata na nakatingin kay Jermaine. Natulala naman si Jermaine at hindi siya makapaniwalang pagbibintangan siya ng kanyang asawa ng ganoon. Nakatitig lang siya sa mukha ni Damian habang ito'y nagsasalita. Ginawa mo akong tanga, Jermaine. Alam mo bang halos mabaliw ako noon sa kahahanap sa'yo? Halos suyurin ko rin ang buong Manila hanggang sa probinsya ninyo. Makita ka lang. Pero sumama ka lang pala sa ibang lalaki. Bakit? Dahil ba mayaman si Del Valle? At ako'y mahirap lang ng mga panahon yon? Akala ko pa naman iba ka sa mga babaeng nakilala ko noon. Akala ko isang simpleng babae ka at marunong makontento sa iisa. Pero mas masahol ka pa pala sa kanila. Dahil minahal na nga kita at pinakasalan pero iniwan mo pa rin ako at sumama ka pa sa ibang lalaki. Ang tagal ko naghintay, Jermaine. 5 taon ako naghintay. Umaasa ako na isang araw, magkikita tayong mulit magkakasama. Araw-araw nabubuhay ako sa pag-asang muli kang babalik sa akin at muli tayong magkakasama. Ngunit sa nakita ko kanina, hindi na mangyayari ang lahat ng yun. Dahil masaya ka na sa piling ng lalaki mo. Mas pinili mo siya kaysa sa akin. Mas masarap ba siya mang romansa at hindi na naituloy ni Damian ang kanyang mga sasabihin dahil isang malakas na sampal ang pinagkaloob sa kanya ni Jermaine. Doon lang natauhan si Damian na maramdaman niya ang malakas na sampal mula kay Jermaine. Itinulak din siya ng babae saka nagmamadaling umalis sa lugar habang umiiyak. Parang gusto magsisi ni Damian na sa mga sinabi niya kay Jermaine. Nadala din siya sa sobrang selos at samahan pa ng alak na kanyang nainom. Kaya puno ng hinanakit na sinumbatan ni Damian si Jermaine. Hindi rin makapaniwala si Jermaine sa kanyang mga narinig mula kay Damian. Parang hinihiwa ang puso niya sa sakit dahil hindi man lang siya tinanong ng lalaki. Bago siya nito hinusgahan at paratangan ng kung ano-ano. Kaya nasampal niya ang kanyang dating asawa at saka mabilis na umalis sa lugar. Hindi na rin nagpaalam si Jermaine sa kapatid at basta na lang siya lumabas ng hotel at pumara ng taxi upang magpahatid sa bahay nila. Nasuntok din ni Damian ang pader sa kanyang harapan dahil sa galit niya sa kanyang dating asawa. Naninikip din ang kanyang dibdib dahil sa sama ng loob. Bigla din na numbalik ang lahat ng sakit sa kanyang puso. Sakit na napakatagal na panahon niyang itinago pero ngayon
Muli na namang nanariwa at ang hapdi ng kanyang puso ay tumatagos sa kanyang buong pagkatao. Pagdating ni Hart sa venue ay agad niyang hinanap sina Jermaine at Nico. Agad naman niyang nakita si Nico na nakaupo sa pinakaharap ng stage, mag-isa ito't mukhang balisa. Panay din ang tingin nito sa kanyang relo. "Hi babe," pagbati ni Hart sa kanyang fiancé. Niyakap at hinalikan din siya sa labi ni Nico. "Where is Jermaine?" Tanong niya kay Nico habang inaayos ang kanyang pag-upo. "Nagpaalam kanina na magsi-CR pero hindi pa bumabalik." Sagot ni Nico sa kanya, bakas din sa boses ng binata ang pagkabalisa. Nagulat naman si Marlon na makita niya ang kanyang kapatid na dumating at diretsyong lumapit kay Nico. Hindi rin makapaniwala si Marlon sa nasaksihan ng paghahalikan ni na Hart at Nico. Agad na tumayo si Marlon upang lapitan ang kanyang kapatid na spoiled brat. "Hart, kailan ka pa dumating?" Agad niyang tanong sa kapatid. "Kuya Marlon, ikaw pala, come on, join us." Masiyang wika ni Hart. Saka hinila ang kanyang kuya. "Bakit kayo magkasama ni Mr. Del Valle?" Pabalong na tanong ni Marlon sa kapatid. "Bakit kuya, bawal ba makipagkaibigan sa isang multi-billionaire na kagaya ni Mr. Del Valle?" Malakas na wika ni Hart. Isinadya pa nitong lakasan upang iparating kay Nico na siyang tinatanong ng kanyang kapatid. "Mr. Miller, wala naman sigurong problema kung maging magkaibigan kami ng kapatid mo. Dalaga siya at maganda. Binata naman ako. Kaya wala akong nakikitang masama kung magkalapit man kami." Malamig na wika ni Nico kay Marlon. "Yun na nga masama, Mr. Del Valle. Dahil binata ka at nakita ko rin nakayakap mo si Jermaine kanina. Nasawa ng kaibigan ko." Pauyam na wika ni Marlon kay Nico. "Magkayakap lang pala nakita mo, Mr. Miller. Anong masama sa magkayakap?" Natatawang tanong ni Nico sa kausap. Natatawa din siya dahil sa dumi ng isip ni Marlon sa nakita nitong closeness nila ni Jermaine. "Kuya, baka lasing ka lang. Wala namang masama kung magkayakap sina." Hindi natuloy ang sasabihin ni Hart sa kapatid dahil pinigilan siya ni Nico. "Hahanapin ko lang si Jermaine. Baka nasa CR pa yun hanggang ngayon." Wika ni Hart sa kaagad na tumayo sa kanyang upuan. "Baka kinuha na siya ng kanyang asawa. Agad na sinundan ng aking kaibigan kanina pa ang kanyang asawa." Wika ni Marlon at ipinagdiinan pa ang salitang asawa. "Oh shit, let's go," sabi ni Nico at mabilis na tumayo, saka hinawakan sa kamay si Hart at patakbo nagtungo sa CR. Nakasalubong naman nila si Damian. Halatang malaking problema nito at laglag din ang kanyang balikat. "Kuya Damian, nakita mo ba si Jermaine?" May pag-aalalang tanong ni Hart kay Damian na makasalubong nila ito. "Hart Miller? So alam mo pala kung nasan siya? All these years?" Puno ng hinanakit na tanong ni Damian sa kapatid ng kanyang matalik na kaibigan. "Nasaan si Jermaine?" Sigaw naman ni Nico kay Damian. Tuyom din ang kanyang kamao at handang manapak ng tao. "Bakit mo siya hinahanap sa akin? Di ba't sa'yo sumama ang magaling kong asawa?" Pintang ni Damian sa kaharap na binata. "Kung alam ko lang na ganyan karumi ang utak mo. Sana hindi ko na pinabalik si Jermaine dito sa Pilipinas. Tandaan mo ang araw na ito, Monte Carlo. Dahil magmula sa araw na ito, hindi mo na malalapitan si Jermaine. Titiyakin ko magdurusa ka at pagsisisihan mo lahat ng mga sinabi mo." Puno ng pagkasuklam, nabanta ni Nico kay Damian. Nakaturo na rin ang daliri nito sa mukha ni Damian dahil sa galit niya sa binata. "Let's go, babe." Aniya sabay hila sa kamay ni Hart. Agad din niyang kinuha ang kanyang cellphone at agad na tinawagan si Jermaine. Sakay ng taxi si Jermaine at tinatak niya ang daan pauwi sa kanilang mansyon nang bigla magring ang kanyang cellphone. Agad naman niya sinigot ito dahil nakita niyang si Nico ang tumatawag sa kanya. "Kuya?" sagot ni Jermaine habang umiiyak. "Jermaine, where are you?" Agad na tanong ni Nico sa kakambal. "Pauwi na ako, kuya. Malapit na ang taxi sa subdivision." Sagot sa kanya ng dalaga. "Okay, pauwi na rin kami ni Hart. See you." Wika niya saka nagmamadaling umalis sa hotel. Pagdating ni Jermaine sa kanilang mansyon ay agad itong umakyat sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa loob ng kanyang kwarto, sa kanya pinakawalan ang luhang kanina pa niyang pinipigilan. Umiiyak siya ng umiiyak dahil sa sama ng loob niya kay Damian. Inaamin niya may pagkakamali din siya. Dahil hindi niya pinaalam sa kanyang asawa ang kanyang kinaroroonan. Ngunit ang marinig ang mga panunumbat at panghuhusga ni Damian sa kanya, talagang nadudurog ang kanyang puso. Patakbong pumasok ng bahay sina Hart at Nico. Agad nilang pinuntahan si Jermaine sa kanyang kwarto. Agad na binuksan ni Hart ang pinto ng kwarto ni Jermaine. Nakita niya ang kanyang kaibigan na nakadapa sa ibabaw ng kama. "Frenny!" Pagtawag ni Hart sa kanyang kaibigan. Agad naman na bumangon si Jermaine at humarap kay Hart. "Frenny!" sagot niya na umiiyak. "Anong ginawa sa'yo ni Monte Carlo ha, Jermaine? Sinaktan ka ba niya?"
Nag-aalalang tanong ni Nico sa kapatid. Nagkita kami kuya, ngunit puro panunumbat ang sinabi niya sa akin. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanya kuya. Hinusgahan niya ako at pinagbintangan ng kung ano-ano. Ang sakit-sakit marinig mula kay Damian ang mga binitawan niyang salita. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanya. Sumbong ni Jermaine habang umiiyak. Agad naman siyang niyakap ni Hart at pinakalma. Si Nico naman ay panay ang pag-igting ng kanyang pangahabang mariin ng pagkagat nito sa kanyang mga ngipin. Kayum din ang kanyang kamao dahil sa galit nito kay Damian. Humanda sa akin ang Monte Carlong yun. Pahihirapan ko siya ng husto sa ginawa niyang ito sa'yo. Ipinapangako ko magdurusa siya ng husto. Huwag mo na siyang isipin sis, magpahinga ka na. Bukas, magsisimula na tayo sa paglilinis ng mga kalat sa Monte Carlo Enterprise. Kaya kailangan mo magpahinga na mabuti at kalimutan pansamantala si Damian. Kinabukasan ay magkasamang pumasok sa Monte Carlo Enterprise sina Jermaine, Nico at Hart kasama ang ilang mga bodyguard at mga pinagkakatiwalaang tauhan sa kanilang company. Lahat ng mga employees sa loob ng building ay tinipon sa may entrance ng building. Nagpakilala si Nico bilang bagong CEO at president ng company. Ipinakilala din niya si Jermaine at sinabing ito ang bagong head na hahawak sa financial management at si Hart naman ay sa marketing. Maraming natuwa sa mga pagbabago ng company dahil napakahigpit daw sa kanila ng mga dating nakaupo at hindi pa binibigay ang mga benepisyong para sa kanila. Agad na nagtungo si Jermaine sa kanyang magiging opisina. Kasama nito ang 2 expert in finance na galing sa kanilang company. May 2 bodyguard din ang nakatayo sa labas ng pinto ng kanyang opisina. Kasalukuyang pinag-aaralan ni Jermaine ang lahat ng mga record ng financial expenses ng company nang biglang may mag-ingay sa labas ng pinto. Tila may nagwawala sa labas kaya agad inutusan ni Jermaine ang isa sa kasama niya na tingnan kung ano yun. Bitawan niyo ako! Opisina ko yan! Bakit ayaw niyo akong papasukin? Malakas na pagbunganga ng isang babae sa labas ng pinto. Ma'am, umalis na lang kayo dito dahil meron ng bagong nakaupo sa pwesto mo. Sagot naman ng isang bodyguard ni Jermaine. Hindi ako papayag na mapatalsik sa pwesto ko. Ako lang ang dapat humawak ng pera ng company. Sigaw pa nito. Ayaw mong umalis sa pwesto mo dahil mawawalan ka na ng pagnanakawan? Mapang-uyam na tanong ni Jermaine sa babae. Tumayo na siya kanina at sinundan ang kanyang kasama na nagbukas ng pinto. Sino ka? At bakit ka nandito sa opisina ko? Pasigaw na tanong ng babae kay Jermaine. Cecil Gonzalez, tama ba ako? Tanong ni Jermaine na may kisamang pang-uuyam. Sino ka? At bakit mo ko kilala? Nagtatakang tanong ni Cecil kay Jermaine. Nakalimutan mo na ba ang babaeng tinawag mo noon hampas lupa, Cecil Gonzalez? Humanda ka na. Dalang tinawag mong hampas lupa noon ay siya magdadala sa iyo sa kulungan ngayon. Hindi pa kami tapos sa pagkalkal ng mga record ng company. Pero umabot na ng bilyon ang nawawalang budget ng kumpanyang ito. Meron din kami mga ebidensya kaya bye-bye. See you in court. Babaeng magnanakaw. Wika ni Jermaine saka muling bumalik sa kanyang upuan. Itapon sa labas ang babaeng magnanakaw na yan at ayoko na makikita pang pagmumukha niya dito. Utos ni Jermaine sa mga bodyguard. Galit na sumugod si Cecil sa mansyon ng mga Monte Carlo. Mami Amalia, nasan si Daddy Glenn? Nasa library iha, bakit mo ba hinahanap? Nagtatakang tanong ni Amalia sa babae. Dahil may nagpapaalis sa akin sa trabaho ko. Paano ko pabubuhayin ang anak ko? Naapo ninyo ngayon kung wala akong trabaho. Galit na tanong ni Cecil kay Amalia. Wala akong magagawa sa pagkakatanggal mo sa kumpanya. Iba na ang CEO ng kumpanya at bumaba na rin ang pwesto ko. Isa na lamang akong vice president ngayon at wala ng kapangyarihan na makontrol ang pagpapatakbo ng kumpanya. Boses ni Glenn ang nagpalingon sa 2 babae. Pero daddy, hindi ako pwede mawalan ng trabaho. Paano na lang si Cassie? Paano ko bubuhayin ang apo ninyo? Buti sana kung tinanggap na anak ni Damian ang anak ko. Wala akong magiging problema dahil napakayaman na ngayon ni Damian. Mangiyak-ngiyak na wika ni Cecil. Bakit hindi mo subukan na ipakita sa kanyang anak ninyo iha? Baka sakali magbagong isip ni Damian at sustentuhan ang apo ko. Suwestyon naman ni Amalia. Bigla naman nagliwanag ang mukha ni Cecil dahil sa narinig. Tama ang kanyang mami. Kailangan niyang ilapit si Cassie kay Damian upang makakuha siya ng sustento para sa kanila mag-iina. Kasalukuyang binabasa ni Damian ang mga report sa kanya para ngayong buwan nang bigla may pumasok sa pintuan. Come in! Sigaw niya upang marinig siya ng tao na nasa labas.
Ang kanyang sekretary lang naman ang laging pumapasok sa kanyang opisina, kaya agad niya itong pinapasok. Damian, honey, I miss you so much. Isang boses ng babae nagpaangat sa kanyang paningin. Kumunot din ang noo ni Damian dahil sa babae. Cassie, go hug your daddy, baby. Utos pa ng babae sa batang kasama nito. Daddy! Pagtawag naman ng bata kay Damian. Agad na tumayo si Damian at lumayo sa batang papalapit sa kanya. Inis din niyang tiningnan ng ina ng bata na walang iba kundi si Cecil. Ikaw na naman. Ang kapal talaga ng mukha mo magpakita sa akin. Isinama mo pa ang anak mong iyan na ginamit mo pa para makakuha ng pera sa magulang ko. Akala mo siguro hindi ko alam ang mga pinagagagawa mo, Cecil. Lumayas ka dito sa opisina ko. Kung ayaw mong ipatapon kita sa labas. Malakas na sabi ni Damian sa babae. Biglang umiyak naman ang bata. Sa gulat nito sa laki ng boses ni Damian. Bad ka! Bakit mo inaaway ang mami ko? Bad ka! Bad ka! Umiiyak na wika ng bata kay Damian. Hindi kita anak at kailanman hindi kita tatanggapin na anak. Umalis na kayo mag-ina dito. Kung ayaw niyo ako mismo ang magtapon sa inyo sa labas. Malakas na sigaw ni Damian kaya lalong umiyak ang anak ni Cecil. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.